Kaya ka nagtatrabaho, tama hindi. Kasi ang goal mo, may marating ka sa buhay, tama hindi. Diba? Lahat naman na nag-business, yan naman ang goal. May mga gusto sa buhay. Kahit tayo, bakit tayo nag-uuna, may mga tayo sa buhay, tama hindi. Pero syempre, ang pag-usapan natin, di ba, napag-usapan natin yung mismong invite. Okay ba yun? Yes. Sir, okay na ba pag-usapan natin, di ba, pangarap sa buhay? Kaya lang, syempre, para makuha po natin, kailangan po nito ng plano. Kasi, ang building nga po hindi po yan maitatayo kung walang plano. Tama hindi? Ibig sabihin, yung buhay natin, wala tayong mararating kung wala tayong plano. Ibig sabihin, ang buhay po natin, para may marating tayo, kailangan pagplanuhan po natin yan. Tama hindi? Okay, then syempre, lahat po tayo may pangarap tayo sa buhay. Lahat tayo may gusto tayo marating sa buhay. Diba, pwede mo siya tanongin, Sir, ano po ba yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba yung mga pangarap mo sa buhay? Diba? Okay. Ayan. Unang-una, karamihan mo na, diba, pangarap ng maraming tao, ito, housing lot ko. Sino ba naman tao, hindi ito pangarap? Ibig sabihin, lahat ng tao pangarap yan kasi gagamba ko may bahay, tayo pa kayang tao. Tama. Okay, kotse. Diba? Marami tao, pag sinabi sa ay naku, kasi mahal ang gasolina. Yung iba, wala lang talaga silang pambili. Kasi parang ganito, sir. Ikaw ba, sir, pag nagtatricycle ka, excited ka? Diba? Tumatambling-tambling ka pag nakita mo yung tricycle. Diba? Pag yung mag-jeep ka, mag-bus ka, hindi naman tayo excited eh. Ibig sabihin, dahil yun lang yung kinaya na. Pag-travel tayo ng bansa. Hindi para magtrabaho, para mag-enjoy. Kasi imagine mo, pag savings, and pag dumating na emergency sa pamilya natin, pag may ipon ka, hindi ko ma-stress kasi may pera ka, kasi may savings ka. Hindi yung pag nagkaroon ng problema, mangungutang ka. Tama yun eh. Dahil syempre, yung makapag-travel tayo ng bansa, hindi para magtrabaho, para mag-enjoy. Kasi maraming tao, pumunta ng ibang bansa, ang goal, magtrabaho. Hindi para mamasyal. Tama yun eh. Di ba mas masarap na pupunta tayo ng ibang bansa? Di ba magpapakulot ka lang doon? Masarap ba yun? Magkakape ka lang. Di ba masarap yung ganong buhay? Tama yun eh. Kaya lang, para makuha mo to, kailangan may presyo. Ibig sabihin, kailangan meron kang tina-target. Parang nagda-dart, sir. Pag walang board, natama ka hindi. Wala eh. Walang board. Kaya tumira ka na tumira, wala katamaan. Pero pag may board, di ba, tumitira ka, sumasablay ka man sa umpisa, pero darating ang time, tatama ka din. Kasi may board, kasi may pinamatamaan ka. Tama hindi. Okay, sa pangarap natin dapat ganun din. Ibig sabihin, housing lot, presyohan natin yan. Okay na ba presyohan natin? Okay, housing lot, 5 milyon. Malaki-maliit. Malaki ito siguro kung probinsya siya, yung 5 milyon. Pero kung dito sa Manila, maliit lang siya. Kasi ang condominium dito nagre-range ng, di ba, 6 million to 7 million. Hanggang 10 million, hanggang pataas pa. Di ba? Ibig sabihin, maliit lang siya pag dito sa Manila. Pero pag province, malaki na siya. Tama hindi. Okay, kotse 5 milyon. Okay, kung pera ng Lamborghini, kulang yung 5 milyon. Kasi nag-range sa pera ng Lamborghini, 25 million mataas. Okay, savings 5 milyon, travel 5 milyon. Ang pangarap ko siya 20 million. Okay, ang tanong, paano mo makukuha yung 20 million na pangarap mo? Para makuha mo yan, kailangan mo kumita ng malaking pera. At dalawang bagay lang para kumita ka ng pera. Which either magtrabaho ka o kaya mag-business ka. Tama hindi? Okay na ba pag-usapan natin employment? Okay na ba? Ang tanong, sir, pagay ito, sir, nakakaipon ka ba ng 10,000 isang buwan? 5,000 isang buwan, sir. 2,500. 1,000. 500. 20. Okay. Sir,
Kunwari na lang, nakakaipon ka ng 10,000 sa buwan. Kunwari na lang, sir. Ewa, kung nakakaipon ka ng 10,000 every month, sa lagay mo, sir, may chance kayang makuha yung pangarap mo sa buhay. Kung makakaipon ka ng 10,000 naman. 1, 2, 3, 4, 5. Sa lagay mo may chance. Alam mo sa sagot niya, pwede, siguro kaya lang parang medyo matagal. Tama? Okay, 10,000. Kunwari sir, nakakaipon ka ng 10,000. Ang tanong sir, ilang taon ka na? Okay lang ba sir, ang pag-usapan natin buhay mo? Okay lang ba sir, planuhin natin yung buhay mo? Ang pag-usapan natin, di ba yung buhay mo sir? Okay lang ba sir? Halimbawa sir, nakakaipon ka ng 10,000 every month. Ang edad mo ay 20 years old. Kung nakakaipon ka ng 10,000, i-times natin ang 12 months, magkano? 100? 20. 20,000. Ang tanong sir, ilang taon ka na? 21, kasi 1 year yung lumipas. Isang taon. Ang naipon mo, 120,000. Ang tanong, may nakuha ka ba sa pangarap mo sir? Imagine mo, 1 year ka nagtatrabaho siya. Nakakapagod hindi. Nakakapagod siya. Paulit-ulit yan. Gigising, papasok ko uwi. Gigising, papasok ko uwi. Ayaw pa gumising. Kailangan ko na gumising. Kasi kailangan mo na pumasok pagalit ang bankos mo. Tama hindi? Tama, di ba? Okay. Tira lang. Wala ka naman sa pangarap ko. Siyempre, masipag tayo, matyaga tayo. Tuloy mo natin 10 years, sir. Nakalabay mo mo, 1.2 million. Ang edad mo siya, 31 years old, malapit, 11 years ka na nagtatrabaho. Ang tanong, 1.2 million. May nakuha ka ba sa pangarap mo? Wala. Pero 11 years ka nagtatrabaho, nakakapagod hindi. Nakakapagod, pero dahil wala kang choice at wala kang alam, magsisipag ka pa rin, magtsatsaga ka pa rin, magtatrabaho ka pa rin. Tama yun eh. Tutuloy natin sir, 10 years. Magkano? 2.4 million. Ang edad mo, 41 years old. Malapit. 21 years ka nang nagtatrabaho. Ang tanong, may nakuha ka na ba? Wala pa. Tuloy natin. Baka ka pa naman. Kaya mo pa naman magtrabaho. Masipag ka naman, matyagaan ka naman. Okay, 3.6 million. Ang edad mo, 51 years old ka na. Malapit, 31 years ka na nagtatrabaho. Ang tanong, may nakuha ka na? Wala pa. Wala pa rin. Tuloy natin. Bata ka pa naman. Kaya mo pa naman. Okay, 4.8 million. Ang edad mo, 61 years old. Napanood ka pa 41 years na po kayo nagtatrabaho. 41 years. Ang tanong, may nakuha ka ba sa pangarap mo? Wala pa. Pero ang tanong, kaya mo pa bang magtrabaho, sir? Kakayanin. Kakayanin. Healthy living. Retiro ka na. Tama eh. Return ka. Retire ka na. Tama ba? Ito malapit. May nakuha ka ba sa pangarap mo? Wala. Ang malapit, isa sa pangarap mo, wala kang nakuha. Pati ka, sir, nakakaipon ka ng 10,000 every month. Pero isa sa pangarap mo, wala kang nakuha. Paano kung wala ka naiipon, sir? Paano pangarap mo? Alam mo ang tawag dito, sir? Hindi pangarap. Alam mo ang tawag dito? Magugot. Bangungot. Tama hindi, sir? Tama. Ibig sabihin, hindi po ako against sa employment. Alam mo nung nakita ko to, doon ko muna unawaan. Na parang, sabi ko pangarap, malabo pala sa trabaho. Kaya alam mo nung nakita ko to, kinalimutan ko itong na trabaho. Bakit? Sir, mamamatay pala akong mahirap dyan. Ikaw ba, sir? Pangarap mo ba habang buhay maghirap? O gusto mo maranasan na masarap na buhay? Lahat naman tayo gusto maranasan na masarap na buhay. Tama, hindi? Tama. Ang tanong, sino muli nagkakaroon ng housing lot? Empleyado, negosyante? Sino nagkakaroon ng sasakyan? Empleyado, negosyante? Sino yung malaking ipon? Empleyado, negosyante? Sino yung nakakapag-travel mo ba sa hindi mo pa? Di ba? Hindi para magtrabaho, para mag-enjoy. Sino? Negosyante. Alam po natin na lahat na nakakatupad nito, negosyante. Kaso ang masakit, pag business ang pinag-uusapan ng maraming tao, negative.
kasi gusto yan. Oo, ayaw mo nito. Pero lahat ng gusto mo, nandito. Ibig sabihin, kahit ayaw natin ng isang bagay, kung doon naman natin makukuha yung mga bagay na gusto natin, bakit hindi po natin gagawin? Nandito naman pala. Kasi sir, gusto mo to. Pero yung pangarap ko, wala dyan sir. Alam ko may pangarap ka, pero wala dyan yung pangarap mo sir. Bakit? Tanungin kita sir, may kakilala ka ba, empleyado, milyonaryo? Wala. Wala pang empleyado na milyonaryo kasi kung milyonaryo siya, hindi siya papayag na inuutusan siya ng ibang tao. Tama hindi? Ibig sabihin, alam natin na kung makasenso po, negosyante. Hindi po empleyado. Kung bakit sir, nagnegosyo po ako. Kaya alam mo nung pinakita sa akin po to sir, alam mo negative po ako sa business kasi hindi ko siya linya. Kalkulator ako eh. Pero bakit ito ginawa? Bakit? Naipaliwanag po sa akin ng maayos. Kaya talaga, na nakinig ako, inintindi ko, sabi ko, ano ba yan? Ano ba talaga meron dyan? Di ba? Kaya nung tatay na yun, may paliwanag sa akin ng maayos, hindi po ako nagdalawang isip kung bakit hindi ko po ginawa yung, kung bakit ko po ginawa yung negosyo. Hindi po ako nagdalawang isip na gawin yung business kasi naiintindihan ko po. Then lagi ko sinasabi, sir, sabi, papaliwanag ko po na to, pag may nakita ko kayong mali, sa bagay na pinaliwanag ko, hindi niyo po kailangan gawin. Pero kung lahat ng bagay na marinig mo sir sa akin, tama at alam mo makakatulong sa buhay mo, sir, ikaw mag-decide, hindi po ako. Kasi buhay mo yan. Kaya sabi nga, life is a choice. Tayo po ang pipili ng buhay na gusto natin. Diba? Wala naman siyang tao gusto maghirap habang buhay. Lahat naman ng tao gusto umangat sa buhay. Tama hindi sir? Kaya literal po, nag-decide po ako. Inintindi ko po. Sabi ko, sa taong nagdala sa akin, ano ba yung negosyo na yan? Di ba? Okay. Okay lang ba sir, pag-usapan natin business? Yes po. Okay lang ba sir, negosyo pag-usapan natin? Yes! Okay lang. Di ba kikinig na siya? Tama. Bakit? Marami dito eh. Mamatay siya mahirap dito eh. Tama talaga eh. Tama hindi? Tama. Hindi makikinig na siya dito. Tama hindi? Tama. Okay lang ba sir, negosyo pag-usapan natin? Yes. Kasi lahat ng pangarap natin nasa business sir. Okay lang ba sir? Yes. Okay lang. Okay, tatlo lang po yung negosyo sa mundo. Yun na po yung tinatawag na 3 kinds of business. Yun yung traditional franchising at saka yung multi-level marketing. Yung pagkakaiba ng tatlo na yun, ipakita mo lang yun. Then after that, na napakita mo na yun, di ba makikita naman nila yung difference ng traditional franchising at saka multi-level marketing. Kailangan alam mo yun kung paano mo ipaliwanag yun. Then after that, bago mo ipaliwanag, di ba, yung negosyo natin, hindi yung paliwanag agad ng paliwanag. Tama eh. Ibig sabihin, pag sarado yung isip ng tao, kahit ang lupit mo magpaliwanag ng negosyo natin, hindi mo basta-basta mapasalihan. Bakit sarado yung isip ng tao? Tama hindi? Tama. Kaya napaka-importante po ng open mind. Alam siya totoo lang po, software effective po nito ng open mind. Hindi dito kailangan ng resulta. Kahit bago ka kayo magpasali. Bakit? Kahit wala kaming office, pag dito po hindi pinagpaliwan, kausap ko manager, wala, sali talaga eh. Bakit? Di ba? Eh, marami manager, puro baon lang sa utang eh. Tama eh. Diyan lang walang money. Tama talaga. Tama hindi? Tama. Ibig sabihin, ang ipapaliwanag natin, ang ipapakita ko sa tao, katotohanan lang, hindi mo kailangan baliwin ng tao. Hindi kailangan na resulta ng tao, ang kailangan baliwin ng tao, katotohanan. Ibig sabihin, hindi ka nagsisinungaling. Totoo yung sinasabi mo. Bakit? Ang tanong, may mali po ba ako sinabi? Wala. Lahat po ng sinabi ko, totoo. Sir, pwedeng ang tao magsinungaling. Pero sir, ang calculator, hindi po nagsisinungaling. Bakit? Kahit 10 beses po computingan siya sa bahay mo,
lahat ng sinabi ko. Hindi po yan kaya magsinungaling. Kaya alam mo sir, nung nakita ko to, hindi po ako nagdalawang isip na makinig at alamin kung ano ba yung negosyo na yan. Kaya nung nakita ko po, kaya po ako nag-decide na mag-business. Kasi kung magtatrabaho po akong habang buhay, mamamatay po ako mahirap. At hindi ko po pangarap habang buhay na maghirap. Ayaw ko pong mawala sa mundo na habang buhay mahirap ako. Kaya nag-decide po ako mag-negosyo. Ganun siya. Okay? Okay, medyo mahaba siya. Kasi yung 3 kinds of business, di ba, mahaba yan pa.